So ito, nakikapit tayo sa nag-iisang Manny De Lieva. Dito, nag-iisa. Siyempre, kilala nyo na to. Ayan, Sir Manny, mag-hi po muna tayo sa ating mga Kamad-Science. Magandang umaga po sa lahat, especially po sa mga sumusubaybay sa amin na Mad Science team. Handang sumagot po kay Ma'am Tessa ng mga katanungan. Salamat po at pinakapi niyo ko dito. You're welcome Napakalayo po ng pinagkapihan ko. Ito, may ganito pa ba kayo? Naki-fried banana na saba. So, napakahilig ko dito sa Bohol. At tingnan nyo yung mga saba nila dito. Sobrang lalaki ng bunga. Hindi atras, totoong gamot, Mad Science! Konting history lang po ng pag-start nyo po dito sa inyong farm. Konting kwento po. Dati MD Yuri lang, or short Manny De Lieva. But later on, we changed it into MD Yuri Integrated Farm dahil nga hindi lang naman chicken or game fowl chicken ang nandito. Before, we used to alaga ng kambing, tupa, Wow! kalabaw, and then a little of cow, and sometimes horse. A lot of pancit chicken. Nung nag-start ako ng vlog din sa YouTube, so more on, wala akong game fowls pa din dati. Pero ngayon, sumip din ako ng konti sa mga ganitong industriya kasi medyo maganda rin po sa market. Then, medyo nakilala rin po ako dito sa ganitong larangan. Yeah, Ayan, so may maganda. similarities kami ni Sir. Sir, may mga tanim din po kayong mga prutas, Yeah, ganyan? may durian tayo, may lanzones, dragon fruit. Meron din ngayon, may mga konting mulberry doon. Opo. Pero this year, nagpapadami ako ng durian. Sarap. Yun ang pinagkaabalahan ko din ngayon. And forest trees, para back to nature yung lugar natin. So, marami po kasi akong hinaharap na mga problema rin sa farm kasi ako po ay nag-start pa lang sa pag-breeding ng mga game fowls din po. So kayo ba, gano'n na po ba kayong katagal sa ganitong industry? Nag full time ako as a breeder talaga nung nakapagtrabaho. Kasi ang game fowl, pag wala ka naman, hindi mo masustain, mahirap din. So, nung nagkatrabaho, nagkasweldo, dahan-dahan ako nag-put up ng, for a start, maliit ang area doon sa construction noon, nagre-renta kami. Nagsimula talaga sa wala. Tumatambay din ako sa mga casino, sa hotel, na kung saan yung mga parokyano na pupunta. Pero tumatambay ako sa casino, hindi para magsugal. Wow! Scouting din kumbaga ng buyer kung sino. Ang galing! Sumasama ako doon sa mga kaibigan ko, mga lalaking breeder noon, para lang makilala. Ganon kahirap noon kasi going back those years, No wala pa social naman. media. Yeah, wala. Kahit cellphone that time, wala pa kami cellphone doon. Pag nag-entertain ka ng customer doon, you have to take notes talaga. Itong madali na. Especially pag maganda yung manok mo, i-post mo lang. Oo. Then konting dyan, Tapos konting maganda pa yung nagbablog. Yun. Sir. That time din, may mga strategy din yung mga parokyano. Every derby ng isang malaking city like Bacolod or Iloilo or yung malalaking may mga pa-derby, nagsa-scout din sila doon. Nanonood sila kung sino nagpe-perform Okay. na manok. So it so happened that time, medyo maganda yung score namin dito. Kaya medyo natuloy-tuloy yung pagkakilala. Dito sa mga kaibigan ko sa Manila, na yun talaga ang tumulong. Wow. I could mention Moroy Dolorico, Paring Wow. Moroy. He's the one who make Manny De Lieva famous in Manila. Pinakilala ko kay Boy Lechon, you know Boy Lechon? Boy Lechon. Yeah. Then doon nag-start, doon nag-umpisa na nakilala yung Allen Roundhead natin. Isa sa sumikat talaga sa Allen natin, sila Mayor Nene Aguilar. Kasi dito sila kumuha. I'm so grateful din na sinasabi nila na yung manok na Allen nila dito Binibigyan kayo sa ng amin. credits Yeah, oo. Yung pamilya ko, malaking utang doon na loob sa manok sa na yun. manok na yun. Kasi without that strain, wala naman MD Yuri Integrated Farm. Ano po yung mai-share nyo na karakter ng isang manok na ito na pinagmamalaki ninyo? Actually, ang pinaka-distinct ng Allen natin is brainy. Marunong. Ang slasher, hindi maraming palong kailangan eh. Matalino. Mas accurate lang Ay, talaga accurate pumalo. ang Oo, bigay. Mas accurate. Yung bang bloodline talaga ng manok, isa talaga yan sa mahalaga sa manok? Para sa akin,
still the bloodline and upbringing. Kahit na anong bloodline natin, kung hindi naman maganda yung paglaki niya, yung upbringing talagang nagbibigay din na isa sa mga nagiging athletic. Kasi pupunta siya ng laban di ba? Hindi naman siya pupunta ng fashion show. Nakakaranas ako ng, unahin ko na sir sa itlog, sisiw, lahat na. Pwede. So una sir sa incubator, so yan sa mga, pag ako po yung nagsasalang, so ang aking hatch rate ko po ng percentage, almost 60% lang. Medyo mababa. Ganun baba po. Mababa. Then after naman sa CC, once na mapisa na, di nagkakaroon po tayo ng medyo mga sakit hawahan. Una-una, mag-start tayo sa breeding material natin. Kailangan yung breeder material natin, it's so healthy. So, kailangan mo silang i-flushing, kailangan mo silang bakunahan kung anong mga sakit na nandoon. Okay. But remember, sa bakuna, huwag kang magbakuna na walang sakit doon. Kung hindi naman hindi mo kailangan i-apply yung bakuna. Kailangan healthy pareho yung both female and male natin. Opo. No? Dapat gamitan natin na sila ng fertility enhancer. Like, Yung mga babae natin, yung tsaka lalaki. lalaki, Ang technique ko doon, pag nagbigay tayo ng Set Pro Ultra natin, Opo. first watering in the morning. Succeeding water noon, plain water na lang. Kasi pag kumonti na yung tubig mo dun sa dulang or sa water, may ano na yan, bacteria Bacterias na whatever. na, opo. So, palitan mo na ng plain water. The next day, first watering in the morning, ultra ulit. Ayun, Kahit na siguro Set sabihin Pro. mo pag sa breeder, kahit mo sabihin mga 5 days in a week, ta 2 days plain na all toro. Pero pag may sakit sila, you have to flush naman under antibiotic. Pag nag-collect na tayo ng itlog, make sure na yung itlog na kinukuha natin every day, dapat malinis. Ayun. So pag may nakita kayong itlog na doon, kunin nyo na. Kung hapon mo pa kukunin yon, talagang madudumihan na yung una, di ba? Baka Baka maiwasan sunod, na. baka pag nakita ulit tayo, baka sabihin mo, ang talaga, hatchability mo nasa 80. Ay! Depende din sa incubator yan, ha? Yes, meron pa Oo, palang may incubator, sir. pa Ang pinaka-importante, i-check mo muna yung fertility. Kasi pag napataas mo yung fertility, tapos yung incubator natin maganda, Opo. tataas yung hatchability. Ganito din, ang breeder, after 10 days ng incubation mo, malalaman mo na kung may problema ang breeder mo o wala. Tapos, syempre, di mawawala ang Set Pro Ultra. Ay, yun ang importante. Yung magic word doon. Kailangan may Set Pro Ultra. Iyon talaga nagbibigay ng fertility enhancer natin. About naman yung sa mga kunwari, may mga sipon, ganyan. Ako, pag normal ang operation namin sa sisiw, never kami din naglalagay ng antibiotic. Yung pag may nakita, yun ka na magbibigay ng antibiotic. Para ako kasi, I still believe na yung manok natin, vitamins lang dapat ang tinitake. Unless otherwise na talagang kailangan, so magbigay tayo. Para cure na Para yun. cure. Yun na po ba yung pag, minsan din, kunwari after sparring, pwedeng painumin nun, or after laban. So, para din yung mga bugbog, okay, mga gamot-gamot din. Yeah, pwede din sila. Nagbibigay din po kayo ng ganun. Especially sa mga nananalo sa sugat. Yun. So, mabilis Mabilis Kaya nga para cure, mabilis mag-cure. mag-cure. Para sure, Para cure. Nakita ko sir no, na ang mga manok nyo dito all healthy talaga. Thank you. Opo. Yan ang banday namin. Napakalaki ng bantay nyo sir. Hindi nyo na kailangan talaga ng security guard dito eh. Parang pag pumalo to, mga 10 tao, wala na. Sa kabilang resort po yun. Pag nandito kayo sa farm, ano po yung nararamdaman nyo bilang breeder kayo? Siyempre, relaxing. Ano po ba nararamdaman nyo dito? Pag nandito ka, parang cool ba? Parang cool ka lang. Sometimes nagmamawer ako dito. So, totoo pala no, pagka magmamano ka, hindi ka tatanda. Yeah. Kasi, tinan nyo naman, Mr. Manny Del Lleva, oh. Kita nyo, bagets na bagets pa rin na talagang kahit kilalang kilala sa industriya ng magmamanok. Isa sa guwapings ng mga breeder. So, yun pala, sir, yung mga rubber na tipis. So, may mga narinig din ako na more, sila sa baka daw pasokin ng mites. So, ano po yung ginagamit yung, para medyo maiwasan po yung, pagkakuto, mga... Yan, regular kaming nagpapaspray dito. We use the Trillium. After ng madilaws ang manok natin, ng Trillium, pinaspray namin yung mga remaining dito sa paligid. Ang kikintab ng balahibo at talagang Maganda. healthy ang itsura. Maintenance, sir. Ang maintenance po namin, gamit kami ng, of course, magdi-deworm tayo. Opo. Yun. Tapos ang maintenance namin dito, we use the Bully Boy and Bully Boy. Gold Medallion. Gold. Pero naka-rotation Okay. yan. So, yun ang ginagamit natin. So, para
Muscle. mas muscle sila. Okay. And then, importante talaga deworming. We have the first Okay, talagang tanggal lahat. Maalam na to. Marami na ako natututuran sa Negros. Feeling ko, Yeah. magiging, na ako nito, good breeder na. Bilang user ng Mad Science, sir, ng mga products, ano po ang masasabi niyo sa Mad Science sa produkto? Taos-puso po kaming nagpapasalamat na Wow. with the product na ginagamit namin, talagang malaki ang tulong. Hindi lang po sa laban, hindi lang po sa range, pero bali po nag-start siya sa breeding until magbebenta na. Pag kunwari Parang pong ganun, bumili po sa inyo tapos naka-champion, Yeah, yeah. sobrang saya Yeah. niyo po. Kanina yung kaya bumalik yung buyer na yun na nandun sa baba na Kasi ang Minili hirap dahil ng farm maganda. nyo. May mga nagcha-champion talagang bumibili. So, masaya na akong naririnig na yung kumukuha sa atin, naging champion din sila sa Malaking ng tulong po yung shinare nyo yung bloodlines nyo sa iba. Yeah. At yung iba nakakapag-breed. So, hindi mawawala yung Allen Roundhead mula kay Manny Del Lleva. Ano po yung mapapayo nyo sa kagaya namin na mga baguhan pa lang pong papasok dito sa ganito industriya? Baka may advice po kayo mula sa pinagdaanan nyo. Marami kong sinasabi sa mga baguhan na you start it right. Dapat mag-umpisa tayo sa tama. Ayun. Tamang bloodline ang mapili natin, tamang lugar ang paglalagyan natin ng manok, Opo. tsaka tamang gamot ang gagamitin natin or management ng farm. Sabi ko nga, hindi naman dito paramihan ng kapital. Pasipagan ito. Kasi po, Kahit na, ang ganda naman ng word na yun. Pasipagan ito. Sipag at sa mga Tiyaga. kaibigan natin na Ayun. tumutulong. Ako, I'm so grateful sa mga kaibigan ko talaga na dati hindi mo pagsalita ng ganito. Opo, talaga Mahiya. po. Ay, Yung success ng isang, gaya ng pagmamanok na ito, hindi mo ito makukuha just overnight. Opo. Matagal ito na Naku, baka proseso. tumanda na ako dito. Hindi, kaya mo yun. Kaya nga sir, napunta na ako sa inyo. Yung sa mga, To make it shortcut, shortcut na ako, no? Baka mamaya, maka-stable ako. Kung maliit ang lugar, konti yung manok na ilagay. Huwag masyadong punuin. Oo. Pagpilitin. Kasi pag tumaas yung bacterial load sa farm, kahit anong gamot, walang pogi na gamot doon. Wow, yun. Mula Kailangan kay Sir tulungan. No? Manny, grabe yung mga sinabi Yun niyo, dapat sir. yun. Oo. Sana pagdating ng panahon, ako naman yung ganito. Ako naman yung i-interviewin. Tapos ganito na rin. Tuturuan ko kayo, ganyan. Yeah, kaya mo yun. So kasi- ngayon nasa stage pa lang ako, sir, na ako yung nagtatanong. Pero tingin nyo ba, pagdating ng panahon, kagaya nyo na ako? Yeah, baka more pa. Wait. So yun, sir, napakadami ko pong Okay. tanong sa inyo na talaga nakatulong sa akin at tumatak sa aking isip. So maraming salamat sa inyo, mga kagaya nyo po na talaga pong nakakatulong sa aming mga baguhan para ma-inspire po sa lahat ng bagay sa pagmamanok. So yun, I'm Thessalonica Farm and thank you po Manny ulit. Del Lleva po, Manny ng Del Enduring Lleva, Integrated sobrang Farm. salamat po. You're welcome po. Thank you for coming. Thank you po. Believe ako sa Mad Science.